nga po, malapit na po ulit ang ating camping. At alam ko po lahat tayo po ay excited po sa nalalapit po nating camping. Pero bago po yun, gusto ko po muna na ituloy po yung mga pinag-aaralan po natin at mga itinuturo po sa atin ng mga ating mga kapastoran. Ito po yung what every soul must know before it's too late. Amen po, last week po natin itong pinag-aaralan at alam ko po na ang dami na po nating natututunan at nare-remind tayo na ano ba yung mga bagay na kailangan nating malaman bilang isang Kristiyano at ano ba yung mga bagay na kailangan malaman ng ibang tao na hindi pa po nila nalalaman. Amen po. At dito po ang title po ng topic po natin ay yung what every soul must know before it's too late. Ano nga ba yung dapat malaman ng mga tao bago mahuli yung lahat? Amen po. At doon po sa mga dati natin pinag-aralan, marami na po tayong natutunan, naunawaan doon sa mga itinuro po ng ating mga kapastoran. Ngayon po, dito po tayo sa number 16. Yan, nasabi niya po dito sa number 16, the Holy Spirit convicts and transforms. Dito po sa John chapter 16, verse 8. Pero kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po kayo sa akin. Amen po. Atras ko lang po ng konti. Dito po sa verse 6, umpisahan ko, basahin ko po dito. At ngayon, sinabi ko na sa inyo, nalulungkot kayo, pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko, dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na, ipapakita niya sa mga taong makamundo, na makasalanan sila at ako na may matuwid, at ipapakita rin niya na hatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya na ang tao ay makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Amen po. Alam niyo po, nung mga nakaraan na i-share po sa atin ng ating mga pastor na ang iba, may mga tayo na akala natin sapat na yung mga magagandang gawa para maligtas po tayo. Amen po. Minsan may mga time na ang tingin natin hindi tayo nagkakamali, hindi po tayo nagkakasala. Pero alam niyo po, ang sabi ng Diyos dito, na darating yung tagatulong upang maipakita sa atin yung pagkakamali natin o ma-realize natin yung kasalanan po natin. Amen po. At ang sabi niya po dito, ang Holy Spirit ay dadating hindi lang para i-comfort ang tao. Amen po. Kasi syempre, kung titingnan po natin, hindi naman po natin alam kung ano ba yung trabaho ng Holy Spirit. Kaya nga po ang sinabi niya dito, isa sa mga trabaho ng Holy Spirit ay to convict. Amen po, yung conviction. Amen po, yung conviction na kung saan na makikita natin kung ano ba o tama ba yung ginagawa natin o hindi. At ang isa pa pong sabi niya dito, the Holy Spirit is not meant to condemn, but rather to lead to repentance and a closer relationship to God. Amen po. Alam niyo po, isa sa mga pinoint ni Pastora Sara nung last Saturday po yung about sa relationship na meron ng isang tao sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po, nung time po na to, kung babasahin po natin o atandaan natin yung verse na ito, alam niyo, ito yung time na kung saan si Jesu Cristo ay aakyat na po sa langit. Amen po. Ngayon, takot yung mga disipulo niya na iwan sila ng Panginoon kasi nga hindi nila alam kung ano yung bagay na gagawin nila kapag hindi nila kasama ang Diyos. Amen po. Pero sabi niya dito, sabi ng Panginoon dito, kung hindi ako aalis, paano nyo makikita o paano darating yung tutulong sa inyo para malagpasan yung mga bagay na darating po sa atin. Ito po, isa po sabi niya dito, kapag nag-start maipakilala natin ang Diyos sa kanila, doon din sila magsisimula na magbago. At isang bagay din po dito na gusto nating i-share na yung i-share po ng mga pastor po natin about po sa Great Commission. Amen po. Ano ba yung trabaho natin bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos. Amen po. At kung titignan po natin dito, hindi natin lubos sa naunawaan kapag wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo lubos sa maunawaan kung ano ba yung trabaho ng Holy Spirit. Amen po. At ang sabi niya po dito, isa sa mga trabaho ng Holy Spirit ay to convict. Amen po.
ano po ba yung conviction na sinasabi niya dito? Ang sabi niya, conviction is rather to lead to repentance and a closer relationship to God. Ito yung mga bagay na kumbaga dito ka kakausapin ng Diyos kung tama pa ba o mali yung mga bagay na ginagawa mo o yung mga bagay po na ginagawa po natin. Kaya nga po ang sabi niya dito, what every soul must know before it's too late. Ang kailangan po natin malaman ay yung kahalagahan ng banal na espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi ang sabi niya po dito sa verse 8, basahin ko po, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. At ako na may matuwid at ipapakita rin niya na hatulan sila ng Diyos. Amen po. Kumbaga, isa sa mga trabaho niya ay yung ipakita niya yung kasalanan ng isang tao upang siya ay pumunta sa repentance at magkaroon po siya ng tunay na relasyon sa Panginoon. Amen po. At ang sabi niya doon, ano ba yung pagkakaunawa natin pagdating po sa banal na espiritu? Doon po sa dulo, ang sabi niya, isa sa mga trabaho ng banal na espiritu ay yung mabago yung isang tao. Amen po. Ibig sabihin, sa tulong ng banal na espiritu, kaya palang magbago ang isang tao. Hindi lang dahil maganda yung mga bagay na ginagawa niya, kundi ang sabi niya dito, sabi niya pa po dito, transform. Kumbaga, isa sa mga bagay na ipinopoint out niya dito ay yung kayang baguhin ng banal na espiritu ang isang tao mula doon sa kasalanan patungo sa kalooban po ng Diyos. Amen po. At isa pa po dito sa number 17 po, ang sabi niya, ano pa po ba yung mga bagay na kailangan po nating malaman? Sa number 17 po, ang sabi niya, God is patient. Amen po. Kumbaga yung patience na ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Ang sabi niya po to, but judgment will come. Although ang Diyos ay mapagpasensya, hindi natin pwedeng iwasan na hindi dumating yung judgment day. Amen po. Alam niyo po, may mga tao na kung babasahin po natin yung excuses sa mga worker po, kinakabisado po natin to every training, at alam ko po nakabisado po natin to hanggang ngayon, na alam niyo po may isang verse doon na sabi niya na mabait ang Diyos at hindi niya ako hahayaan na mapunta sa lugar ng impyerno. Yes, sabihin po natin na ang Diyos ay tunay pong mabait. Kaya nga po dumating yung time na ibinigay niya yung buhay ng anak niya para po sa atin. Ano po yun? Para matubos tayo doon sa kasalanan. Ngunit hindi lahat ng tao, ang sabi niya doon, hindi lahat ng tao ay pwedeng maligtas. Sino lang po ba yung sinasabi niya dito? Ang pwede lang maligtas ay yung may taong may relasyon sa Panginoon. Amen po. Yung mga tao na may relasyon sa Diyos, yun yung mga tao na pwedeng maligtas pagdating ng judgment. Pagdating ng judgment day, ang sabi niya, itong mga tao na to ay maliligtas. Dito po sa 2 Peter chapter 3, basahin ko po sa inyo. Maganda rin po kung may mga Bible po tayo. Ngayon po, ang sabi niya dito, 2 Peter chapter 3 verse 9 at to 10. Sabi niya, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang siya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na ito, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapanglilabot na ugong. Mausunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Amen po. Alam niyo po, every camp, every year po ng camping, hindi po nawawala na pag-usapan po natin yung about po sa rapture. Amen po. At ang sabi niya dito na ang Panginoon daw ay darating na hindi natin namamalayan. Kaya nga po ang Diyos hanggat maaari nagbibigay siya ng oras doon sa mga tao na hindi pa nagbabalik loob sa Kanya. May mga time po na nananalangin tayo sa Panginoon na, Lord, abutin mo yung mga tao na malalayo pa sa'yo. Gamitin mo yung mga lingkod mo. Amen po. Pero ang tanong, gaano po ba tayo kawiling na magpagamit po sa Diyos para maabot yung mga tao na hindi pa po nananampalataya sa Kanya?
Amen po. Alam po natin na bilang nakakilala po sa Panginoon, alam natin kung ano yung kahihinatnan ng isang taong walang relasyon po sa Diyos. Amen po. At alam ko po na lahat po tayo ay narinig po yung kwento ng letter from hell. Amen po, na yung kaibigan niya ay hindi niya kailanman sinabi na siya pala ay may relasyon sa Diyos. Amen po. At nung time na nandun siya sa impyerno, doon niya naranasan lahat ng mga sakit. Amen po, lahat ng mga kaparusahan doon sa mga bagay na ginawa niya. At ngayon po, dahil sa hindi niya ibinahagi yung salita ng Diyos, ang sabi niya doon, ang Diyos, kung hindi niya ibinahagi yung salita ng Diyos, alam niyo po yung naging resulta, ay yung kaibigan niya ay napunta sa lugar po ng impyerno. Amen po. At ang sabi niya dito, ang Diyos, hindi siya magdidikit sa iyo ng isang tao para maging kaibigan mo lang, kundi ang Diyos ay magdidikit sa iyo ng tao upang ipakilala mo siya tulad ng pagkakilala mo sa Kanya. Amen po. Naalala ko po dati nung ako po ay college at ako po ay nasa wilderness. Alam niyo po, hindi ako nawalan ng kaibigan na nagre-remind sa akin kung gaano kahalaga na may Panginoon. Alam niyo po, nagtataka ako na umalis ako sa simbahan pero nagkaroon ako ng mga kaibigan na born again pa rin. Amen po. Kaya nga po, kahit na hindi po ako nagsisimba, hindi ako ma-attend, alam niyo po, yung conviction ng Lord ay hindi po nawawala. Kaya nga po, ang sabi niya dito, kapag may isang tao na idinidikit sa iyo ang Diyos, ibig sabihin niya, gusto niya na ipakilala mo rin siya. Kaya nga po, ang sabi niya, hindi kailanman nagpabaya ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ano po ba ang pinakapangako ng Panginoon? Isa sa mga ipinangako ng Diyos na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Isa po ito sa mga gusto ng Diyos na maibahagi natin sa mga tao. Amen po. Isa po ito sa mga pangako na gusto ng Diyos na ma-remind natin sa mga tao. Kung maalala po natin yung kwento po ng 1,000 bill. Amen po. 1,000 peso bill. Amen po, itong lalaki na to, lagi siya nagtatanong na, kumbaga, bakit gano'n na lang kamahal ng Diyos yung mga tao na sa kabila ay nagkakamali, nagkakasala, pero ang Diyos hindi sila nag-asawang ingatan ito. Hindi nag-asawa ang Diyos na ingatan yung mga taong yan. Nakikita ng Diyos na nagkakasala sila, nagkakamali sila. Pero bakit patuloy sila na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para makilala siya? Ngayon, dumating po yung time na itong lalaki na to ay yung pera niya ay nahulog po sa kanal. Amen po. Yan, sa estero. Ngayon, nung time na dadamputin niya na to, ito po yung sobra ng dumi. Meron siyang narinig na maliit na bola. Sabi niya, bakit mo pupulutin pa yung pera na yan? Madumi na yan. Amen po. Sabi nitong lalaking to, ito na lang yung meron ako at ito na lang yung bagay na kahit ano yung dumi yan, yung pa rin yung value nito. Kaya pupulutin ko to. Alam niyo po, sumagot po yung kumakausap sa kanya. Sabi niya, ganon din sa tao na kahit anong dumi, kahit anong kasalanan ang meron ng isang tao, ang sabi ng Diyos, pilit niya yung aabutin. Kasi ganon niya kamahal ang mga tao. Amen po. Kaya nga po, ang sabi niya, God is patient. Kumbaga, ang Diyos ay naghihintay ng mga tao na magtitiwala sa Kanya, ng mga tao na susunod sa Kanya para maabot yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po. Ang Diyos ay naghihintay kung tayo ay at sabi niya doon, ang Diyos ay naghihintay kung tayo ba ay magiging willing na magpagamit para may bahagi yung pangako ng Panginoon. Amen po. Alala po natin noong time na kausap ng Diyos si Isaiah. Although kausap niya si Isaiah, pero ang Diyos ay nagtanong pa rin na sino kaya ang pwede kong ipadala dun sa lugar na yan. Amen po. Alam niyo po, hinihintay ng Diyos yung initiative natin na, Lord, ako yung gamitin mo para maibahagi yung salita mo doon sa mga tao dyan sa paligid na yan. At alam po natin lahat na sabi niya doon na may mga tao na ang sabi nila ay hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Amen po. Dati po nung ako po ay hindi pa po nakakilala personal sa Panginoon,
Tuwing magsisimba ako, ang tingin ko, tingin ko po, magbabawas lang ako ng kasalanan. Yun lang po yung tingin ko. Pero alam niyo po, nung time na ako po ay nabahagian ng salita ng Diyos, doon ko po na-realize na ako pala ay pinatawad ng Diyos. Hindi binawasan, kundi lubos na pinatawad ng Panginoon sa mga bagay na nagagawa natin. At yun po yung gustong ipabatid ng Diyos na hindi pa huli ang lahat. Kaya nga po ang sabi niya dito, kailangan malaman ng mga taong to bago mahuli ang lahat na kailangan nilang sumampalataya sa Panginoon. Amen po. Sabi nga doon, di ba po, hindi tayo maliligtas ng mga magaganda nating gawa, kundi po tayo ay maliligtas ng relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Sabi niya dito, kahit anong dumi ng mga tao na yan, hindi magbabago ang tingin ng Diyos sa kanila. Amen po. Kahit anong dumi ng nakaraan po natin. Amen po. Sabi nga po ng Roma, di ba po, lahat tayo ay nagkasala. Amen po. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang habag ng Diyos ay buhay na walang hanggan doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen po. At hindi po yan alam lahat ng tao. Sino po ang mga nakakaalam po niyan? Yung mga tao na nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Ibig sabihin po, hindi natapos doon na nakilala mo lang ang Panginoon at nalaman mo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Kundi meron din trabaho na inaatas sa iyo ang Panginoon. Na dapat malaman din ng mga tao na yan sa bagamat ang lahat ng tao ay nagkasala, hinihintay ng Diyos sa tayo ay sumampalataya sa Kanya kasi ang habag niya ay hindi sumpa kundi buhay na walang hanggan doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen po. At dito po sa last part, sabi niya po dito sa number 18, sabi niya, your heart matters, not just action. Kung maalala po natin ito po yung kwento kung saan ito po ay si Samuel. Amen po, na naghahanap po siya ng panibagong hari. Dito po sa 1 Samuel chapter 16, basahin ko po dito sa verse 7, sabi niya dito, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi tumitingin ng Diyos na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ang tinitignan ko'y ang puso. Amen po. At alam niyo po, napakaganda po dito nung sinabi niya na ang Diyos ay hindi kailanman tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao, kundi ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso po natin. Kaya nga po dito, your heart matters. Isabihin, nagmamatter kung ano yung nilalaman ng puso mo sa Panginoon. Amen po. Ibig sabihin, dapat pala hindi tayo namimili kung sino yung mga tao na siyashare natin. Kasi nakikita ng Diyos yung puso ng mga tao na yan, uhaw sa salita po niya. Amen po. May mga time na sabi niya doon, tulad ni Moises noong unang panahon, sabi niya, Lord, hindi naman ako qualified dyan sa calling na yan eh. Amen po. Lagi natin pinag-aaralan yung kadahilanan ni Moises every training. Amen po. At hindi natin napapansin na yung kadahilanan ito ay nagiging dahilan din po natin. Kasi bakit po? Kasi minsan dumarating yung time na tinitignan mo yung background mo. Ano ba yung nakaraan ko? At sinasabi natin na hindi ako sapat para makapaglingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang sabi ng Diyos, hindi kanya titignan sa kung ano yung nagawa mo. Kundi titignan niya kung ano ba yung nilalaman ng puso mo. Amen po. Kaya nga po ang sabi niya, God does not call the qualified. God qualified the call. Amen po. Kumbaga, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para maging qualified ka doon sa pagkatawag na yun. Amen po. Kasi bakit po? Kung hahanapin ng Diyos yung qualification, alam niyo po, lahat tayo ay hindi pwede maging qualified doon sa bagay na yan. Pero ang kagandahan po dito, sabi niya doon, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maging qualified ka doon sa pagkatawag na yan. Amen po. At ang sabi niya pa po doon, babalikan po natin na sabi niya doon, ang Diyos hindi kailanman tumingin sa kung ano yung panlabas na kaanyuan ng taong yan. Kundi ang tinitingnan niya kung ano ba yung nilalaman ng puso ng taong yan. Kung maalala po natin, kung babasahin natin ang New Testament, ilang beses si Jesus nakituloy sa bahay ng mga makasalanan. Amen po. Kaya nga lagi siyang nai-issue na sabi niya, bakit kaya yung taong yan ay tumutuloy sa maniningil ng buwis diyan sa mga tao na makasalanan. Kasi bakit po? Kasi nakikita ng Diyos yung desire ng puso nila.
Amen po. Nakikita ng Panginoon na yung desire ng puso nila, yung kapatawaran na hinahanap po nila. Maging doon sa babae po, amen po, sabi ng Panginoon, na noong time na gusto nilang batuhin yung isang babae, ang sabi ng Panginoon, kung sino ang hindi kailanman nagkasala, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Alam niyo po, wala naman ni isa sa kanila yung bumato kasi alam po nila na lahat po sila ay nagkamali at nagkasala. Pero ang kagandahan po dito, yung puso nila ay binibigay nila sa Panginoon. At bilang tayo din po na nakakilala sa Panginoon, alam niyo po, tayo ay pinili ng Diyos hindi dahil sa kung ano yung meron tayo physical, kundi ang tinitingnan ng Diyos, ano yung meron at sino yung nilalaman ng puso natin. Amen po. Sino ba yung nilalaman ng puso mo? Sino ba yung nilalaman po ng puso natin para makapaglingkod tayo sa Panginoon? Amen po. Ay, ang sabi niya po dito, ang sabi niya kay Samuel, ang sabi niya dito, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad, ang kagisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Amen po. It's not about a physical appearance. Amen po. Kundi ito'y tungkol po sa kung ano yung bagay na nakita ng Diyos sa loob po natin. At ang tanong po, willing po ba tayo na itong mga bagay na to ay magamit ng Panginoon upang bago mahuli ang lahat ay may bahagi natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At nasabi niya nga din po sa number 1, sa number 16, nasabi niya doon, the Holy Spirit convicts and transforms. Sabi niya doon, sa magitan ng banal na Spirito, kaya kang baguhin ng Diyos. At doon sa number 17, God is patient. Hinihintay ng Diyos yung pagbabalik loob mo sa Kanya bago siya dumating. At doon sa part po ng number 18, sabi niya, your heart matters, not just action. Hindi kailanman titingin ang Diyos sa kung ano yung nakaraan mo, kundi ang titingin ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso mo. Amen po. Kaya nga po, nung nakaraang topic po natin, di ba po, bakit hirap ang isang tao na lumapit sa Panginoon? Kasi tinitingnan niya yung pagkakamali niya. Kung ang Diyos po ay tumitingin sa pagkakamali, siguro po hindi po tayo kailanman pwede maging qualified. Pero ang tinitingnan ng Diyos yung willing natin, yung willingness and obedient natin para makasunod po sa Kanya. Amen po. At yun lang po yung gusto kong i-share po sa inyo ngayong hapon pong ito. Maraming salamat po sa time na pinagkaloob niyo po. At nawa po tayo ay pinagpala po ng Panginoon. At last na lang po, nawa po tayong lahat ay maging willing at maging obedient tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Salamat po ulit ngayong hapon pong ito. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa hapong ito na kami ay patuloy nag-aaral ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin, Panginoon, na bago ka dumating, Lord, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa mga bagay na ipapagawa mo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pag-ibig sa paglilingkod, O Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng fruit of the Holy Spirit, O Diyos. Pagpalain mo yung mga tao na nakapakinig, maging yung mga tao na manonood pa lang, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo, and God bless po. Thank you po.